Okay mga tol, ngayong araw naman ay nasa harapan natin ng Honda RS125 Fi. So talagang legendary na rin mga tol itong underbone na to, no, ng Honda. So matagal-tagal na rin to sa market, kaya siguradong napakaganda at talagang maaasahan natin tong pang daily use. Dahil isa rin talaga tong motorsiklo o underbone na to ng Honda na talagang matipid kumonsumo ng gasolina. At bukod sa fuel efficiency ng underbone na to ng Honda, talagang aasahan natin dito yung durability, reliability niya, dahil talagang subok na to ng maraming Pinoy. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng RS125 Fi ngayong buwan ng March 2024, ay panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So bali sa video na to mga tol ay pag-uusapan natin yung specs and features at iisa-isahin din natin yung bawat detalye ng motorsiklo na to. At syempre alamin na rin natin kung magkano yung cash price niya, yung installment price niya, at kung magkano ba yung hulog dito sa motorsiklo na to. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please do subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unang-una mga tol, sa makina niya ay ginagamitan ito ng 125cc engine displacement 4-stroke air-cooled overhead cam fuel injected single cylinder engine na kaya mag-produce ng 9.5 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 9.55 Nm at 6,500 rpm. Connected to a 4-speed semi-automatic transmission. At pagdating niya sa fuel consumption nito mga tol, kaya nitong umabot hanggang 67.5 km per liter. So grabe na talagang sa fuel consumption pa lang, sulit ka na dito sa motorsiklo na to. Pagdating naman sa looks ng underbone na to mga tol, meron lang itong slim body design, kaya talagang magaan lang, madaling gamitin, kumbaga madali lang siyang i-manage. Kaya talagang maire-recommend ko rin to para dun sa mga nagpa-practice o nag-uumpisa pa lang magmotor, dahil kayang-kaya nyo to kahit beginner rider ka pa lang. And mula nga dito sa pinaka head cowling niya, dito sa mismong ulo niya, so may pagka-sharp yung design niya dito, yan, may mga patulis pa siya dyan. And dito sa part na to, meron tayong decals dito ng Honda, and yung background niya ay red, and meron din siyang decals dito na parang crown. Dito naman sa gilid mga tol, para siyang may pakpak na decals dito, tapos dito nakapwesto yung signal lights niya. Good thing is integrated na yung design niya, ibig sabihin nakasama na yung pinaka signal light dun sa head cowling. And dito naman sa mismong headlamp niya, naka bulb type pa rin siya, and I think meron siyang daytime running lights dito sa magkabilang gilid na to. At ang isa sa nagustuhan ko dito mga tol, dito sa design ng motorsiklo na to, at doon pa rin talaga yung DNA ng mga unang models nitong Honda RS125. So dito talaga natin makikilala na RS125 tong motorsiklo na to, dito sa pinaka headlamp niya. So dito naman sa part na to, andito yung busina niya, and dyan naka telescopic fork tayo dito sa front, and sa front fender naman mga tol, glossy yung finish na ginamit dito, at napakasimple lang rin ng design. So wala masyadong special sa front fender niya. Ang napansin ko lang, two-tone yung color niya, itim yung nasa bandang likod. And syempre sa brakes dito sa unahan, naka disc brake siya with single piston caliper by Nissin. And ang sukat naman ng gulong natin dito sa front mga tol ay 70/90 rim 17, and tube type pa rin itong ginamit dito. Pagdating naman dito sa side profile niya ay meron tayo ditong Honda na decals, at naka-indicate din dito yung RS125 yung brand niya. And meron din siya talagang sharp looking o sharp design dito sa mga palikpik niya, and meron pa siyang mga parang gills dito, so nakaganda rin niya para sa aerodynamics ng motor na to. At hanggang dito sa side profile niya sa bandang likod, meron din siya mga graphic design na nakasulat dito road, and dito naman sa part na to ay yung sport. Pagdating naman dito sa pinaka taillight niya, talagang napaka-sharp ng design niya dito, and naka-integrated na rin yung design mga tol, ibig sabihin magkakasama yung signal light at taillight. And napansin ko rin meron siyang carbon design dito sa fairings niya sa part na to, and may naka-engrave na PGM-FI o fuel injection. At dito naman sa rear suspension niya, naka dual shock absorber tayo dito, and sa brakes niya, drum brake yung ginamit. At sa mga gulong, may sukat naman yung gulong natin dito na 80/90 rim 17, and yun niya, tube type pa rin yung ginamit dito. Dito naman mga tol sa muffler niya o sa tambucho, naka chrome finish yung niya, pinaka heat guard niya, kaya talagang napaka stylish din. And sa pillion footrest natin ay talagang napaka premium din ang design, tapos goma yung ginamit sa mismong tapakan. And syempre meron din tong kickstart para kung sakaling magloko yung electric push start natin o yung battery natin, mapapaandar pa rin natin gamit tong kickstarter niya. Dito naman sa meter panel niya, analog yung ginamit, and talagang napaka-stylish din. So meron tayo ditong gear indicator and yung mga light indicators niya, tapos meron din tayong speedometer, odometer at yung fuel gauge. Dito naman sa susian niya, ganun pa rin naman sa mga old models, So meron lang tayo ditong on and off ng ignition at yung lock ng handlebar. Sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan, meron lang tayo ditong electric push start, and talagang napaka-premium din ng handle grip natin, Dito naman sa kaliwa, meron tayong high and low beam, yung turn signals at yung busina. Pagdating naman dito sa
sa upuan, so hindi siya ganun kalapad kasi slim lang yung design niya. Ang maganda rito, meron siyang grip para hindi madulas, tapos talagang okay din yung cushion na ginamit dito. And sa pillion grab bar mga tol, hindi binago ni Honda, ganito pa rin kasi yung pillion grab bar na ginamit dun sa mga old models. So dito pa rin mga tol yung seat opener natin, mas maganda sana kung andun na rin sa susian niya para mas convenient. And dito naman sa ilalim ng upuan niya, syempre andito yung storage natin, yung underseat compartment at yung fuel tank natin. Bali sa fuel tank mga tol, may capacity itong 3.9 liters. At dito naman sa storage natin, syempre pwede tayong maglagay dito ng mga small things natin tulad ng malilit na bag, ng jacket, ng papel ng motorsiklo, yung mga basic tools, etc. Pagdating sa seat height, hindi siya ganun kataas, talagang Pinoy friendly, kahit kanino pwede. So may sukat itong 767mm and yung ground clearance niya 135mm. At may timbang naman itong 104 kg. At sa presyo naman mga tol, yung cash price niya dito ay 76,850 pesos at ang down payment naman ay 6,900 at payable to 12 months hanggang 36 months. So dito nga pala to mga tol sa Honda Prime Cycle Nasugbu, Batangas. Kaya sa mga taga rito sa Nasugbu, Batangas, sa mga kalapit bayan, kung naghahanap kayo ng ganitong unit, puntahan nyo to dito para masilip nyo rin. At sa mga nagbabalak maglabas ng Honda RS125 Fi, so sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.